dami ng kaso. Nakakalungkot ano, pero sa bawat araw na lumilipas, mga kapuso, nadadagdagan yung bilang eh. Sa ngayon po, 4,285 na sabi ng DOH sa buong bansa. Medyo mababa pa ito kaysa nung kaparehong panahon nung nakalipas na taon, mga kapuso, 6,839. Pero sabi nga, wag naman po. Pero nandyan pa ho yung mga, di ba meron pa tayong mga bagyo? Madami pang bagyong papasok, pwedeng magpaulan at pwedeng magpabaha, mga kapuso. Di ba nakukuha sa bahayan? So kailangan po nating mag-ingat talaga at kailangan alam ng mga tao kung ano po ang gagawin. Kaya kakausap po tayo ng eksperto. Nasa linya na po natin si Dr. Solante. Dr. Solante, magandang umaga po sa inyo. Hello. Doc? Yes, Melo. Good morning. Opo, nakakalungkot po ito. Kayo po, diyan kayo sa San Lazaro Hospital. Ang pinakahuling balita namin dyan, mga nasa 135. At ang sabi nyo dyan sa pati yung emergency room, puno na po. Ano po bang tinatakbo ng mga pangyayari dyan sa San Lazaro, Dr. Solante? Yes, Melo. No? So, kahapon hanggang ngayong umaga, nadagdagan ang mga admissions natin. No? Mhm. So, baka umabot na tayo ng more than 150 ngayon. Opo. Mostly adult, no? Yung may mga edad na at saka mga bata rin, no? Hanggang ngayon, puno pa rin yung emergency room, may mga nakapila pa rin, pero lahat naman inasikaso natin at tinitingnan natin kung sino yung dapat i-admit, no? Kasi ang priority yan, yung may mga severe, Mhm. then moderate, tapos kung sino yung mild lang, pwede naman naming pinapauwi yan. But with instruction kung ano ang imo-monitor habang nasa bahay. Pwede pala yun. Doc, re-resitahan nyo lang patapos pauwi na po muna. Doon na sa bahay na sila magpapagaling. Ganun po yun, Doc. Yes, Melo. Meron tayong mga criteria, no, kung sino yung pauwiin at meron din tayong mga criteria kung dapat obserbahan at kailangang i-admit Aha. para maagapan natin, no, magamot natin para hindi hantong doon sa komplikasyon, no, yung pagpalya ng bato at saka yung komplikasyon sa puso at saka sa baga. Opo. Doc, alin ba, kasi may mga nakatatanda, may mga adult, may mga bata, alin yung mas matinding, mas madaling tinatamaan ng leptospirosis? Well, base dito sa data namin, mas marami pa rin ang mga may edad, no? Mga adult, no, kumpara doon sa mga bata. Kasi alam naman natin, ang mga adult are more exposed during the time ng pag-ulan, naghahanap buhay yan, no? Pabalik-balik doon sa mga trabahoan nila. So talagang high risk talaga, especially mga males, no? Opo. Majority siguro mga 90% sa mga admission namin ay mga lalaki between the ages of 20 to 45 years old. Pero meron rin kami mga hanggang 50 to 60 years old na nagka-leptospirosis pa rin. Opo. Pero ang tanong ko, Doc, ilinawin ko lang, sino yung mas may laban? Kasi matindi ito. Sabi nyo nga, dapat di na pinatatagal to. Ang nasa hustong edad o ang mga bata, Dr. Solante? Well, doon sa data namin, wala pa kaming naitalang mortality sa mga bata, no? Ang mortality namin doon talaga sa mga adult. So, ibig sabihin, high risk pa rin ang mga adult dahil nga yung intensity ng paglusong nila, Opo. siguro matagal, so mas maraming mikrobyo nakapasok sa katawan nila, Oho. so mas higher risk na ang severity nila. Ganun pala, mas ang mga namatay nandoon sa mas adult. Yes, meron. Oo, kaysa doon sa mga bata po ganyan na puno na daw kayo diyan. Oo. At iba naman pinapauwi nyo na lang. At saka siyempre kung kailangan naman talagang i-admit pero puno na rin. Paano ba 'yan? Meron kasing sinasabi na anong tawag dito? Pwede daw i-refer sa ibang ospital. Ginagawa nyo ba 'yan, Dr. Solante? Well, sa ngayon, at this point, wala pa kaming mga ni-refer sa ibang hospital, no? As much as possible, tinatanggap namin yung mga pasyente. Ginagawa ng paraan sa medical director at saka sa admin staff na may provide yung tamang mga bed capacity sa mga rooms para lang at least hindi na sila palipat-lipat. Kasi ang isa sa mga komplikasyon yan, pag palipat-lipat mo, ma-delay na naman yung intervention, no? Marami tayong mga nakikitang gano'n na
pagdating sa kabilang ospital, medyo severe na at late na. Baka sinasabi lang ng DOH, kung pupunta kayo sa ganong ospital, dapat malaman nyo muna kung puno na o hindi at saka kayo i-refer sa ibang ospital. Yun, para bang para nangyari nung COVID-19, yung referral system, Dr. Solante? Yes, importante din 'yan, no? Pero siguro importante doon kasi ang crucial niyan pag pupunta sila sa mga ospital, especially itong mga malalaking hospital, alam nila maraming pasyente, Oo. baka madidelay ang pag-assess, no? So ibig sabihin may downtime na bago sila makita ng doktor kasi nga sa dami ng pasyente. Mm-mm. So siguro mas maigi na tatawagan mo na siguro nila yung mga ospital na itong sa government kung pwedeng matanggap sila na hindi ma-delay. Kasi kung doon sila sa mga ospital na medyo kaunti at makita kagad sila, may bentahe yon in terms of the clinical management. Okay. Dr. Solante, linawin nga natin to. Baka kasi ito madalas nating naririnig, yung salitang prophylaxis. Baka akalain nung iba, kahit may sintomas na sila, umuubra pa yung prophylaxis. Paano sistema dyan? Anong paliwanag dyan, Dr. Solante? Yes. So unang-una, ang prophylaxis or tinatawag natin yan, Melo, post-exposure prophylaxis. So ibig sabihin, within 24 hours to 72 hours, yun yung visa ng prophylaxis. So ibig sabihin, pag lumampas ka na doon sa 24 to 72 hours, hindi ka na candidate doon sa prophylaxis. Nung mga time na yon, alam naman natin na within 24 to 72 hours, wala ka pang mga sintomas. Kasi usually, ang symptoms ng leptospirosis, mag-umpisa yan on the 5th day after the exposure, no? And then magpipik yan 1 week after and 2 weeks after. So pag may... kung may simptomas na, hindi na yan prophylaxis. Pupunta na sa doktor para kailangan ma-assess ang stage, no, or yung severity ng infection. Akala siguro nila kaya pa ng doxycycline yan, doktor. Yes. Kaya ng doxycycline yung mga mild lang. Pero alam mo, may mga kadalasan sa mga nakikita namin dito, no, ang common symptoms, masakit ang tiyan, nagsusuka, masakit ang ulo, at kumukonti yung ihi. In fact, yung iba, pumupunta sa hospital, mga 1-2 araw na kumukonti ang ihi, medyo red flag na yan na most likely baka palyado na yung pumalya na yung bato, no? So ibig sabihin kailangan talaga nila na at the first sign of symptoms na may lagnat, nagsusuka, masakit ang ulo, wag niyo nang patagalin na maninilaw kayo, kumukonti ang ihi, punta na kayo kagad sa hospital para ma-assess. Kung pa talaga maagapan, malaki ang tsansa na gumaling naman talaga, Dr. Solante. Anong klaseng bakterya ba yan? Matinding bakterya ba yan galing dyan sa mga daga, Doktor? Yes. Unang-una, pag naagapan mo yan, early stage of the infection, mataas ang chance na ang survival, no? Oo. Pero pag nandun ka na sa late stage, meron ka na mga komplikasyon, may tama na yung bato mo, may tama na yung heart mo or atay mo, medyo tagilid na tayo dyan, no? Pero ginagamot pa rin natin yan. Yung bacteria na yan, ay ang carrier niyan, ang most common, yung daga, no? So nandun yan sa ihi ng daga, at yung ihi ng daga, pag alam naman natin, pag nagbaha, no, kasama yan doon sa baha. So yung mikrobyo na yan, naglulutang-lutang din yan sa baha. Tapos kung ma-expose ka, may mga sugat ka, or mainom mo, or matalsikan yung mata mo, then doon yung point of entry ng mikrobyo. So ang talagang tinatamaan yan, kidney, Doktor? Yes, kidney, atay, at saka yung puso, and then yung lungs, no? Oo. And then in some severe cases, pwede pang matamaan ang brain. Opo. Sa sa mga lumusong sa baha. Paano kasi ngayon, Doktor, dahil nga bumaha, naglitawan yung mga daga kung saan-saan na lang kahit wala ng baha eh. Kung nakagat naman ang daga, posible rin bang magkaroon ng leptospirosis, Dr. Solante? Well, ang kagat ng daga, iba ang magiging sakit noon, hindi leptospirosis yun. Kasi ang mikrobyo sa leptospirosis, nandoon sa ihi ng daga, wala doon sa ngipin ng daga. Oo. Ayun, so ibang kaso naman yon. Okay. So ganun pala. Sige po, Dr. Solante, kami po'y palaging makikipag-ugnayan sa inyo para lubos-lubos nating mabigyan ang impormasyon ng ating mga kababayan. Wala pa naman tayong outbreak. Ano ba yon, Dr. Solante? Hindi pa ito pwedeng sabihing outbreak sa dami na ng kaso? Doktor? Hindi pa, kasi unang-una, meron naman tayong historical data na last year, mas mataas pa, no? So talagang expected to, Melo, ganitong mga klaseng month, July and August.
Ayun, okay, sige po. Salamat po. Good morning, Dr. Solante. Hanggang sa muli. Thank you.